hindi po nakalusot sa mata ng publiko yung hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang mga anak. Ngayon, iiyak-iyak kayo. Iyakan kayo ng iyakan. Pero nasaan kayo noong mga panahon na kailangan kayo ng inyong ina? At parang talagang masasabi natin na natiis ang kanyang ina, si Lotlot. May mga kwento kasi noon na kaya nagkakasundo si John Rendez at saka si Ate Guy ay dahil sa lambisyo. Bitiranang kolonista na si Christopher Min, nawindang sa mga nagsulputang kwento kina Nora Aunor at mga anak. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Ilang araw nga matapos inihatid sa huling hantungan si superstar Nora Aunor, ay iba't ibang kwento ang mga nagsulputan na hindi nakaligtas ngayon sa mga intriga ang mga anak ni Nora Aunor mula sa dismayadong Noranian fans na kung saan naglabasan ang iba't ibang katanungan. Sa programa nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay naging hot topic ito sa kanilang kwentuhan na kung saan isa-isang ipiniliwanag ni Nanay Christopher Min ang totoong kwento. At ano nga ba ang maaasahan natin para bang pinalipas lamang yung lamay at paglilibing sa kanya? Eto na ang mga kwento, di ba? Marami ng tanong, marami ng kung ano-ano naglalabasan ng mga haka-haka kung ano-ano na. Eto yung yung tungkol sa mga anak. Ayan. Alam naman po natin na hindi man po ma-social media si Ate Guy, hindi po nakalusot sa mata ng publiko yung hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang mga anak. At ang dami pong naglalabas ang kwento ngayon na ngayon iiyak-iyak kayo, iyakan kayo ng iyakan, pero nasaan kayo noong mga panahon na kailangan kayo ng inyong ina. Ganun di ba? Kasi nung habang nakaburol, walang ganyang lumalabas. Bigay respeto talaga muna. Alam mo yun. Pero ngayon, syempre, eto na. Naihatid na. So, eto na. Arriba na naman ang mga bashers. Okay. Unang-una, yung tungkol kay John Rendez. Di ba? Ako, believe nga ako kay John nang dumalaw si Boyet. Di ba? Andun si Christopher De Leon. Nandoon si John Rendez. Siya yung umalis sa harap ng kabaong at lumayo. Siyempre, tunay na asawa na nagkahiwalay si Christopher De Leon, di ba? Ang nakakaano doon is, alam naman natin na talaga hindi tanggap ng mga anak ni Nora Aunor si John Rendez. Oo, hindi isang picture na magkakasama sila sa isang okasyon na masaya sana. Alam mo yun, yung masayang pamilya na buo. Pero, nung bandang huli, nung mga ilang taon na nakararaan, 23, 24, nagkaroon. Meron na. Pero naalala mo yung kwento ni Ate Guy nung kami magkakwentuhan sa veranda ng birthday ni MVP. Sabi ko, bakit mahal na mahal mo si John Rendez? Sabi niya sa akin, kasi mahal na mahal din niya ako at nire-respeto niya ako. Siya lang talaga ang nakasama ko sa Amerika na hindi ako iniwan. Tama. Alam mo ba, sabi niya, nangangay kaya ako noon sa Ginaw. Nag-chill daw siya sa sobrang taas ng kanyang lagnat. Si John Rendez daw, hating gabi, umalis daw sa kanilang tinitirhan. Bumili ng kanyang gamot. Akala ko gamot lang. Pagdating niya, may dala-dala siyang napakainit na noodles. Binili niya ako para bumaba daw yung lagnat ko. Doon mo makikita talaga yung pagpapahalaga ng isang Nora Aunor sa tao na nagpapahalaga rin sa kanya. Na yun naman talaga ang tama, di ba? Nakita mo naman hanggang sa huli. Hindi siya iniwan. Hanggang sa ospital nga, nito bago siya pumanaw. Totoo. Andun si John Rendez, di ba? Binibiro niya. Malakas daw kumain ng sopas, di ba? At ito po yung hindi matanggap talaga ng mga anak ni Nora Aunor. Alam po natin na ang magulang laging para sa ikagaganda po ng kapalaran ng kanilang anak, ang kanilang minimiti. Pero ang mga anak din po, yung para din sa ikabubuti ng kanilang magulang, ang kanilang gusto. Oo naman. Diba? Kaya balanse. Diba? At sa kanila nga po ay nagkaroon ng mahabang panahon na hindi pagkakibuan, hindi pagkakaintindihan. Kahit si Ian, ipinag-birthday doon ni Ate Guy noon hindi siya dumating. Hindi, wala siya. Talang gusto raw niya ay yung pupunta siya kung sila lang
lang na mag-iina ang magkakasama. So sino ba ang pinatutungkulan niya na ibang tao? Siyempre si Jan. Si Balot, ganun din si Lotlot. Si Matet, yun talagang masasabi natin na, oo nga, at hindi sila vibes na vibes ni Jan Rendez. Pero siya yung loyalista ng nanay eh. In fairness. Siya yung laging dumadalaw. Correct. Si Guy mismo nagsasabi, si Matet talaga, walang pinipiling panahon. Lagi akong kinukumusta, pinupuntahan ako. Pero, nagkaroon din sila ng matinding hidwaan dahil sa produktong sardinas. Nung nung pandemic yun. Na magkalaban ng produkto nila mag-ina. At sinabi no ni Matet sa interview ni OJ Diaz na hindi ko nakakausapin ang mami ko. Ito na yung huli. Pero dahil tumatanaw siya ng utang na loob, alam niyo po mga kachika, 4 na kaluluwa po, 4 na bata ang tinuring na tunay na anak ni Nora Honor na ni isang patak ng dugo ay wala siyang kaugnayan. Lotlot, Matet, Kiko, Kenneth. Siyempre naiisip ni Matet, kundi dahil sa mami ko, wala naman ako ngayon sa ganitong estado. Diba? Ang pinaka sa kanila, ang pinaka matibay at pinaka parang talagang masasabi natin na natiis ang kanyang ina, si Lotlot. Diba? Nagkakasama-sama na yung lapat si Ian, si Matet, si Kenneth at saka si Kiko. Wala pa rin si Lotlot. Siya yung di visible sa kanilang lahat. Sa patuloy nga ng kwento na ibinahagi ni Nanay Christopher Min at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez, na sa lahat na magkapatid nung nagkaroon ng okasyon ay isa si Lotlot de Leon ang hindi nagpakita sa ina dahil sa sama ng loob. Ngunit sa ibinahagi na kwento ni Nanay Christopher Min na nung nagkasakit si Nora Honor ay isa si Lotlot de Leon sa nagsakripisyo para bantayan ang ina sa ospital. Pero nung nagkasakit si Nora, ilan buwan na nakararaan, doon nagsimula yung pagiging talagang pagbawi naman ni Lotlot sa kanyang nanay. Nagkakaroon na sila ng komunikasyon. At saka inalagaan niya sa ospital. Hindi siya pumayag na hindi siya talaga ang tumanaw at nagbantay, di ba? Yung kay Jan Rendez, ano ang opinion mo doon? Yung kay Jan Rendez nanay, parang naiisip ko naman talaga na andito na talaga, mahal na talaga si Ate Guy. Kasi diriin mo sa dami, ilang taon nang lumipas, kahit hindi siya kinikibo ng mga anak ni Ate Guy, pero nandyan pa rin siya. Wala siyang pakialam. Kundi pinaglalaban niya pa rin na ito ang papasayahin ko, ikaw ang mahal ko, kaya hindi kita iiwan. Kahit ano pang sabihin na lahat. Hanggang hindi si Nora Honor nagpapaalis sa kanya. Ikaw naman. Sa akin naman siguro sa panahon nito ngayon, siyempre wala na si Ate Guy, di ba? Ay siguro, time na siguro na mag-move on na rin si Jan Rendez. Na ibig sabihin siguro siyempre, di ba sabi niya, hindi niya iniwan si Nora Honor simula pa noon hanggang ngayon, nung buhay pa, hanggang napayapa na, andun pa rin siya. Pero siguro, oras na siguro. Pero di ba sabi nga nila, di ba si Jan Rendez may sarili namang pamilya. Ang balita nga, itinirapan niya sa bahay ni Ate Guy. Yung kanyang karelasyon. Yung anak. Yung doon sa Kaya siguro, oras na siguro mag-move on na rin ni Jan Rendez. Wala naman talaga siyang pamimilian. Wala na si Ate Guy. Mag-move on na siya talaga. Harapin niya na yung sariling buhay na ang kanyang iintindihin ngayon. At siguro tama yung sinabi ng kaibigan ko Alam mo, ngayon wala na si Nora Honor. Tsaka maiisip ng mga anak niya na makita yung kahalagahan din ni Jan Rendez nung nabubuhay pa ang nanay nila. Ay, sana nga ganyan. Sana nga ganun. At sana kahit bandang, yung thank you. Dahil sa pag-aalaga mo, dahil wala kayong magkakapatid at ikaw ang nag-alaga sa nanay namin. Pero kasi may mga kwento kasi. Ito pwede natin buksan dahil nailibing na si Ate Guy. Pwede na tayo pag-usapan na respeto na natin yung kanyang lamay. Dugto nga sa kwento ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay ibinahagi nila ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan noon sina Nora Honor at mga anak dahil di umano kay Jan Rendez na magkasundo sa parehong bisyon ng kanilang ina. Para sa highlights ng kwento, narito ating pakinggan ang video. May mga kwento kasi noon na kaya nagkakasundo si Jan Rendez at saka si Ate Guy ay dahil sa lambisyo.
Yun din naman ang kinu-question ng mga anak ni Ate Guy, kaya gusto nilang hiwalayan ng ina nila itong si John Rendes. Pero sa kalaunan, nakita natin na matibay talaga ang pagbaband ni Guy at saka ni John Rendes. Kahit kinalaban pa sila ng mundo, you and me against the world, sila pa rin ang magkasama. Hanggang sa huli. Napaka yung babalansin mo talaga babalansin mo. Ang gusto ng mga anak, mapabuti yung kanilang nanay. Ang gusto naman ng nanay, mapabuti din ang kanyang mga anak. At syempre si Ate Guy, sa kanyang pagkakaedad, si Jan naman kasi yung nandun. Correct. Na hindi nang iwan sa kanya. At ilang tagahanga na talagang kumapit pa rin sa kanya. Tama. Kaya, maintindihan mo. Oo, diba? maintindihan natin talaga kung saan talaga, alam mo yung pag-ibig talaga ng isa't isa, iba yung pag-ibig nilang dalawa. Pero hanggang mamaya pa si Ate Guy, hindi niya inamin na magkarelasyon sila. Wala. Talent lang daw niya si John Rendes, anak-anakan niya. Kung ano man po ang interpretasyon ng bawat isa sa atin, doon sa tinura na yun ni Ate Guy, ipabaon na natin sa kanya. Ipabaon na natin sa kanya. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!